Mukhang itong Magnolia Hotshots ay mapipilitang gumawa ng trade dahil sa mga injuries na natamo nitong si Podley at si Jerome Lastimosa. Nagka-pulled hamstring si Podley at si Jerome naman ay nagka-sprained ankle at wala pang indikasyon kung kailan sila makababalik. Kaya ibig nitong sabihin malaki yung tsansa na ang dalawang nasabing players ay baka hindi makapaglaro to sa mga last few games ng Magnolia. Nagkataon namang ito pa pinaka-crucial dahil baka malaglag sila doon sa twice to beat advantage. Kaya wag na tayong magulat kung si LA Tenorio ay gumawa ng move para kumuha ng iba pang point guard pansamantala habang nagre-recover si Lee at si Jerome. So malamang dyan, ang nakikita nating option since pansamantala lang naman yung kailangan nilang point guard, baka itong si Evan Nelly o kaya si Mark Nonoy. Pwede rin na hilingin nila baka itong si Nards Pinto mula dito sa Barangay Hinebra. Or alam natin baka si Chris Rosales sa SMB. Pwede rin na sa free agency sila kumuha. Si Rashawn McCarthy, si Travis Jackson, at marami pang iba dyan. Si Mike De Gregorio pwede rin. So ibig nito sabihin maraming options ang Magnolia kung kinakailangan talaga nila na kumuha ng isa pang dagdag na point guard. At sa tingin ko mukhang ganyan talaga ang paplanuhin itong Magnolia. Kaya nga huwag na tayong magulat kung biglang magkaroon ng anunsyo na ang Hotshots ay nagkaroon ng tinatawag na bagong point guard dahil nga syempre sa panahon ngayon na kinakailangan talaga nila ng guard. Sa tingin ko talagang gagawa ng paraan yan para ma-acquire ito. So pansamantala huwag na tayong magulat kung itong si LA Tenorio mismo ay gumawa o magsabi na kukuha ng bagong guard itong Magnolia na siyang gagamitin nila habang iniintay nila na maka-fully recover na itong si Paul Lee at si Jerome Lastimosa. Nandito na tayo sa stretch run dito sa Philippine Cup at yan na talaga ang iniintay ngayon ng Magnolia na makarecover yung mga players nila para magkaroon sila ng mas magandang chance dito sa playoff. Mukhang susubukan daw ng Converge Piper-Xers na buhayin yung pag-trade dito kay Mikey Williams sa Hinebra at makukuha naman nila si Christian Stan Hardinger mula dito sa panig nitong Terra Firma Jeep. So bali ang mangyayari dito ay sa initial proposal, mapupunta dito sa Converge Piper-Xers itong si Christian Stan Hardinger at sa Barangay Hinebra naman itong si Mikey Williams. Sa panig ng Terra Firma, meron silang makukuhang player dito mula sa Hinebra. Hindi pa maliwanag kung sino pero malamang si Ben Adamos yan at samahan ng isang draft pick. Kung ano man yung sitwasyon, ang maliwanag dito, susubukan daw ng Converge talaga na makuha itong si Stan Hardinger dahil nakita na natin yung ginagawa ng Converge ngayon. Bumubuo sila ng isang championship lineup. Alam natin na maglalaro na dyan si David Defonso dahil natapos na yung MPBL. Plus of course itong si Vic Manuel binigyan nila ng kontrata at itong si Christian Stan Hardinger naman yan ang gusto nilang isunod. Gusto na talagang matapos ng Converge yung issue dito kay Mikey Williams kaya willing na silang i-trade ito sa Barangay Hinebra. Alam natin na medyo komplikado pag 3-team trade pero willing daw ang Converge na makipag-usap dito sa Hinebra para maayos na to. Dahil gusto na talaga nilang makuha itong si Stan Hardinger. Sa panig naman ng Hinebra at ng SMC, hindi naman sila manghihinayang kung makuha si Mikey dahil alam natin kinakailangan ng Hinebra ng isa pang scorer. At itong si Christian Stan Hardinger naman, mas pipiliin na siguro ng SMC na ibigay ito dito sa Converge kaysa naman mapunta doon sa karibal nila na MVP group sa TNT. So sa tingin ko pwede talaga yung chance na mapunta itong si Christian Stan Hardinger dito sa Converge Fiber Xers. Tuluyan, mas maganda para dito sa PBA dahil sasabihin nga nila lalakas yung mga independent teams at yan naman talaga isa doon sa mga bagay na hinahanap na sa matagal na panahon ng mga fans. Si Chris McCollum nga ba ay babalik na dito sa San Miguel. Maraming mga fans ang nag-aabang talaga sa pagbabalik ng nasabing import dahil kung yung maaalala, si Chris McCollum yan ay nagdala ng kampyonato sa San Miguel kontra dito kay Terrence Jones at sa TNT Tropa. So sa ngayon mukhang maganda to para dito sa San Miguel kung makumpirma nga nila na makuha na ito si Chris McCollum. Ito kasing si Benny Boatwright baka hindi yan makapaglaro sa SMB dahil syempre busy doon sa naturalization process. At kapag yan ay naturalized na, syempre mag-uumpisa na mag-practice sa Gilas at sumali sa mga iba't ibang tournament. Kaya sa tingin ko, malabo na itong si Benny Boatwright ay makapaglaro sa SMB. So malamang si Chris McCollum na talaga. Kung sakasakali na mapunta sa San Miguel ito si Chris McCollum, maganda yan para dito dahil siya unang-una, pamilyar siya doon sa sistema ni Coach Leo Austria. Pangalawa, kilala na niya yung mga ibang players na nandyan.
Siyempre may mga nagbago na do'n sa lineup ng San Miguel. Ever since nung nawala itong si Chris Macaulay. Pero sa ngayon, alam niya na ang focal point pa rin niyan ay si Junmar Fajardo. Kaya sa tingin ko puwedeng-puwede itong si Chris Macaulay para dito sa San Miguel. Lalo na ngayon at alam nating hindi maglalaro si Ronde Hollis Jefferson para sa TNT. Ibig nitong sabihin, maganda yung tsansa na magkaroon kahit papaano ng tsansa yung ibang mga team sa Governors Cup at Commissioners Cup. Kaya nga itong San Miguel gusto samantalahin yung pagkakataon at kukunin na nila itong si Chris Macaulay. Kung ito'y matuloy, maganda tsansa ng San Miguel na makapag-dominate ulit dito sa Commissioners Cup. Alam natin isa yun dito sa mga inaabangan talaga ng San Miguel kaya good news ito para dito sa Beermen kung matuloy nga at magawa nila na makuha talaga itong ganitong klaseng import. Mahirap na humanap ng dekalibreng import ngayon kaya very important itong si Chris Macaulay sa SMB. Ito nga bang Bay Area Dragons ay babalik dito sa PBA? Alam natin na sinabi na ni Commissioner Willie Marcial na open sila sa pagpunta o pagsali ng mga guest teams na foreign dito sa susunod na conference sa Commissioners Cup o kaya naman sa Governors Cup. At ang isa doon sa mga inaabangan ng karamihan talaga ay itong Bay Area Dragons. Dahil obviously naman, itong Bay Area ay isa doon sa mga tinatawag natin at top teams talaga na sumali sa PBA pagdating dito sa tinatawag natin na mga foreign teams. Alam natin na nakaabot niya sa finals kung saan nakalaban ng Barangay Ginebra. Isa sa sabihin na nating mga pinakamaraming nanood na finals talaga yung Bay Area versus Ginebra. Kaya good news talaga to para dito sa mga fans ng Gene Kings at ng buong PBA kung makabalik nga ito. Alam natin na magagaling yung mga players niyan, hindi lang si Mas Powell, kung hindi maski na yung ibang mga Asian players na kinuha dyan. Kaya sa tingin ko, talagang gugustuhin ng PBA makabalik itong Bay Area Dragons. Bukod dito sa Bay Area, meron pa mga ibang foreign teams na nag-express ng interes na maglaro sa PBA kabilang na yung Macau Black Bears at yung Hong Kong Eastern. Ito'y magiging maganda sa PBA. Una-una, magkakaroon sila ng international exposure dahil syempre, yung media kung saan nagko-cover ng mga games ng mga nabanggit na teams ay i-cover din ng PBA. Pangalawa, makatutulong sa mga local players natin na magkaroon ng international exposure para masanay lalo na pag naglalaro sa mga international tournaments katulad ng Gilas Pilipinas. Kaya isa talaga to dito sa mga dapat pursigihin ng PBA para mangyari. Kung sakasakali nga na makuha nila ang mga nabanggit na sabihin nating approval na pagsali dito ng Bay Area Dragons, siguradong marami ulit ang manonood na naman dito sa PBA dahil syempre maganda talaga ang nilalaro ng mga nabanggit na teams. At bago tayo magtapos ay batiin na natin yung ating mga taga-subaybay, mga regular viewers katulad nila Jonel Alagon, si Joshua Giray Espejo at Rosales family. Pinabati din natin si Anthony Alon, si Michael D., si Monde Guzman, si Malyari Mascareñas, si Dexter Domer, Ireneo Salangsang, si Enju. Binabati din natin si Romeo Conchada, Katsakino Dukusin at ang iba pa.